Isang magandang gabi po sa inyo lahat mga kaibigan. Tayo po'y nagbabalik at pag-usapan natin itong issue na to. Si Harry Roque na nakapuslit daw sa ating bansa. Alright mga kababayan, bago pa tayo magpatuloy, shoutout po sa ating mga subscribers and followers. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood sa ating mga videos. Nakapuslit tong si Harry Roque, ayon sa kanyang pahayag, nakalabas daw siya sa bansa. Pumunta siya sa Abu Dhabi, sa UAE, para lang magpa-notarize sa kanyang counter affidavit. Yan po. Remember po, meron po siyang patong-patong na kaso laban po sa mga pogo operations, illegal pogo operations sa Pampanga. Nakatakas, yan po ang balita. Hindi po natin sigurado ito, but yan po ang kanyang pahayag. So, ang issue po dito mga kababayan, kung ito po ay totoo man, bakit di po natin ma-improve ang security dyan sa mga ports? Bakit lagi na lang tayo nalulusutan? Huwag niyo pong kalilimutan si Alice Goo and Company na nakatakas po sila. Paano po nangyayari ito? Hanggang ngayon hindi pa rin po mabigyan ng solusyon itong problema na to sa ating mga ports, ang seguridad. Actually, meron na nga pong lookout bulletin tong si Harry Roque. Pero still, nakalusot pa rin, nakatakas pa rin. May kasabwat na naman kaya dito? Bakit hindi po tayo Hindi po natin ma-improve to tighten our security in our ports? Bakit may mga Harry Roque, Alice Goo, etc. ang nakakalusot despite of ito pong mga lookout bulletins, yung mga yan, hindi po namomonitor. Saan po sila dumadaan? Sa Davao ba dumaan? Pinalusot ba ng Davao Group? Bakit po siya nakaalis ng bansa? Mga kababayan, this is something that we need to reconsider. Dahil nangyari na to sa panahon nila Alice Goo. Sino pa ba yung mga nakatakas dyan na merong mga orders, lookout bulletin, may mga hold departure orders, pero still nakalabas ng bansa? Nagpapakita lamang po na bulok po ang ating security, yung mga security measures po natin sa mga ports na siguro hanggang ngayon pwede pa rin bayaran. I don't know what really happened there, pero dapat hindi po ito nating hahayaan. Leksyon po ito sa atin noon kay Alice Goo, naulit na naman. Talagang wala pong pagbabago sa ating bayan. Bulok pa rin hanggang ngayon. Kung paano nakalusot itong si Harry Roque. Usong-uso sa ating bayan ang kutsabahan. Binayaran mo lang ang isang guard, lusot ka na. Napakapangit po ito na dapat po nating baguhin sa ating sistema na madaling bayaran ng mga tao at sila po ay gagawa na ng mali, na sila po ay hindi na susunod sa kanilang dapat na gawain. Yan. So in the case of Harry Roque, if this is true, dapat po meron po talagang mapanagot dito. Dapat hindi na po ito mauulit. Dahil ilang beses na po ito nangyayari sa atin. Kaya mga kababayan, alam po nilang nakukuha na dinadaan lang nila sa pera ang mga nasa ports. At sila nga po ay nakikipagsabwatan at sila ay nakakalusot. This is a sad reality sa ating bansa. But kailan kaya natin may straighten ang mga bagay na to? Mga kababayan, this is not acceptable. I don't know itong mga tao na to, sa mga nakikipagkutsabahan kung naghahanap po sila ng extra money, kaya po sila tumatanggap. Or, hindi po natin alam kung baka meron po siyang kasabwat, nakasamahan,
Hindi po natin alam kung nangyari ito somewhere in Davao na kung saan meron siyang proteksyon sa mga maimpluwensyang pamilya. Posible po yan. Kaya dapat kailangan po ng malalim na investigasyon to pong case ni Harry Roque kung totoo man na nakatakas siya. Dahil alam niyo po, pinaghahanap na po siya ng batas. Sabi nga ni Police General, ito pong CIDG head na si General Torre, sabi niya, gagawin niya ang kanyang makaya para mahuli si Harry Roque. Pero ngayon na kung tutuman to na nakalabas na po siya ng bansa, medyo mahirap na po kay General Torre kung nasa labas nga itong si Harry Roque. Mahirap na po niyang mahuli ito dahil nasa labas na ng bansa. Kaya mga kababayan, na dapat baguhin natin ang Pilipinas. Sana, yung pong sinabi ni Pangulong Marcos na bagong Pilipinas, dapat kasali po itong mga to. Hindi po tayo dapat nakikipagkutsabahan. Dapat maalis po itong mga estilo na to na nakikipagsabwatan, mabigyan lang ng pera, sila'y kakagat na. At sila'y magdidisobey sa ating batas, sa mga rules. Yan. Kaya sana po, mabigyan po ito ng pansin. Sana i-reconsider, sana i-review itong kasong ito. At maging very tight ang security sa mga ports, lalong-lalo na sa mga taong pinaghahanap ng batas. Yan, itong si Harry Roque, malaki pong atraso nito. Malaki po ang atraso nito sa Pogo at hindi lang po yan sa pagiging enabler ng mga Duterte. Kaya dapat mahuli itong malaking isdang ito. Itong si Harry Roque. Dapat hindi po ito makalusot. Isa po sa mga Duterte supporter ito. Alright, mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Sana po mag-iingat po tayo lagi at panatilihing masaya kahit na po maraming mga pagsubok sa buhay. Isang magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, at magandang araw po sa lahat. Maraming pong salamat.